Hi, ako nga pala si Gia. Kamusta? Samahan niyo kami. Nangunguha kami ng kamote sa taniman ng aking kuya. Pero habang nangunguha kami ng kamote, ikukwento ko sa inyo ang aming buhay. Siyam kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa bunso. Maagang namatay yung mama at papa namin. 8 years old lang ako nung mawala yung papa ko. 9 years old naman nung nawala yung mama ko. Grade 4 student lang ako noon. Para makapag-aral, pinaaral kami ng aking mga kuya. Pati yung mga ate ko na nakapangasawa na rin. Tumulong silang magpaaral sa aming tatlong nakakabata nilang kapatid. Yung ate ko, siya ang naunang mag-working student. Sumunod naman ako. At sa murang edad na aming bunso, 5 years old lang siya nang nagumpisa siyang mag-working student doon sa aming tito na kapatid ng aming mama. Malaking pasasalamat namin sa mga taong tumulong sa pagpapaaral sa amin. Tiniyak namin na makapagtapos sa pag-aaral at nang makahanap ng matinong trabaho upang malayo sa ganitong buhay. Sa awa ng Diyos, kaming tatlong magkakapatid, may kanya-kanya na ring buhay ngayon. Nakapagtapos, nakapag-aral, at ngayon gumagawa na ng sariling landas. Habang tinitiyak namin yung pangarap namin, umuwi kami dito sa bundok kung saan kami lumaki at pinanganak. Sobrang hirap. Kung balikan yung mga nakaraan, halos walang makain. Pagkain namin kamote, ulam namin talbos ng kamote. Pero wala kaming choice nung mga panahon na yun. Kasi isang hamak na mahirap lang naman kami. Pero kahit wala na yung aming mama at papa, andyan naman yung mga ate at kuya namin na tumayong mga magulang namin. Oo, nangungulila kami ng pagmamahal ng aming mga mama at papa. Pero salamat sa aming kuya at ate na hindi nila ito pinagkait sa amin. Kahit walang-wala rin yung aking mga kapatid, pinilit nilang tumulong sa amin. Kahit sa simpleng paraan lang. Ngayon na nakapagtrabaho na kami, unti-unti naming pinapalitan yung mga sakripisyong binigay nila sa amin noon. Kahit sa simpleng bagay, napapasaya na namin yung aming kuya at ate. Sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa amin, sama-sama namin itong hinarap ng aming mga kapatid. Nagtutulungan kami. Kahit walang-wala, kailangan magtulungan. Pag nadapa yung isa, andyan lahat. Tutulong para makabangon ka. Pag nagkasakit yung isa, andyan lahat sila. Nag-aaruga sa'yo. Sa ganoong paraan, minsan, napapaisip din ako na kaya siguro maagang namatay yung mama at papa namin. Kasi pinalitan niya naman po ng maraming mama at papa. Yun yung aking mga kapatid. Siguro kung buhay lang yung aming mga magulang, masaya sila na pinapanood kami. Na habang tumatanda, nagkakaintindihan kaming lahat. Hindi man perpekto yung buhay namin, masaya naman kami. Maraming nagsasabi na kahit papaano, umayos-ayos din yung buhay namin. Nakakakain na kami ng bigas. Nakakaulam na ng karne. Nakakakain na ng 3 beses sa isang araw. Pero sa totoo lang, malayo pa din talaga. Sayang kasi hindi inabutan ng aming mga magulang yung lahat ng meron kami ngayon. Sana naparanas namin yung masayang buhay na hindi nila kailangang gumising ng maaga o punta sa kabilang bundok para magsaka. Sana sa lahat ng achievement namin, nandun sila. Pero ngayon na nasa kabilang buhay na sila, alam namin na masaya sila. Alam nila na pinatatag kami ng mundo. Kami yung mga anak nila na hindi susuko sa buhay. Alam nila
na nandito lang kami para sa isa't isa. Baka nagtataka kayo kung bakit mahaba yung kuko ko dyan. Katulad ng sinabi ko sa inyo, gumagawa na kami ng mga sariling buhay namin, pangarap. Umuwi lang kami dito sa bundok pag hindi na namin kinakaya sa kapatagan. Nagpapahinga sa piling ng aming mga kapatid. Iba yung pakiramdam pag nakauwi ka sa sarili mong tahanan. Wala ka mang maratnan na mama at papa. Marami namang sasalubong sa'yo. Nandun yung aking ate at kuya at mga pamangkin. Kaya sa pamilyang meron ako, lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon. Huwag mo sanang pabayaan yung aking pamilya. Patuloy mo po sana kaming gabayan. At sa aking mga ate at kuya, hindi man namin laging sinasabi sa inyo na kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sana makita niyo tong video na to kasi dito ko lang po masasabi na mahal ko kayo. At ito ang aking kwento. Isang bata na hindi sumuko sa buhay.